Kawalan ng supply ng tubig at kuryente, problema pa rin ng mga residente sa ilang barangay sa Ilagan City, Isabela. Sundan sa report. Lubog pa rin sa baha ang bahay ni Aling Helen mula sa barangay San Vicente, Ilagan City, Isabela. Tila mabagal daw ang paghupa ng baha. Sa pagbuti ng panahon, umaasa siya na magbalik na sa normal ang sitwasyon sa kanilang lugar. Mahirap. Kasi sa paglilinis. Yun ang inyong pinaghahandaan na. Oo. Sa kapag hindi kami nakahanda, bagsak lahat ng gamit namin, basa lahat. Sa monitoring ng CDRRMO Ilagan, aabot na sa mahigit 30,000 individual ang apektado ng baha sa syudad. Sa ngayon, unti-unti nang humuhupa ang baha sa ilang barangay sa syudad. Kasabay nito, nagsimula na ring umuwi ang ilang residente sa kanilang mga bahay para maglinis. Sa ngayon, 2 barangay na lang ang isolated o hindi mapasok ng otoridad dahil sa mataas na antas ng baha. Wala pa ring supply ng kuryente ang 7 barangay sa syudad, habang 14 na barangay naman ang walang supply ng tubig. Katulad nung gabi po naganap yung paghupa po, hindi po namin makita yung paglilinis. Saka nakakatakot din po, baka may mga insekto o mga bangin. Bukod sa food packs, namamahagi na rin ng inuming tubig ang LGU. Bukod sa cooked foods, diba? Kasi isa po yun sa mga magiging problema pag isolated tayo. We distribute cooked food and at the same time, mga potable water to drink. Sa bayan naman ng San Pablo sa Isabela, lubog na rin sa bahang ilang kabahayan sa barangay Karalukod. Alas 10 kagabi nang pasukin daw ng baha ang kanilang mga bahay. Kami kasi dito na lang kami kasi malapit lang dito sa bahay namin. Kanya-kanyang tayo na ng mga tent yung mga residente dito sa barangay Karalukod matapos nga napasukin ng baha yung kanilang mga bahay. So yung mga tent na ito, mga kapuso, andito na ho yung kanilang mga gamit at syempre dito na rin po sila natulog kagabi. Posibleng abutin pa ng 1 hanggang 2 araw bago tuluyang humupa ang baha sa ilang lugar sa probinsya ng Isabela. Kasama si Ron Alice Trittaniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.